Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking Bible verse ay makikita sa Psalms chapter 88 verses 1 to 5. Panalangin ng paghingi ng tulong. Yahweh, aking Diyos, tangi ikaw lamang aking kaligtasan. Pagsapit ng gabi, dumudulog ako sa iyong harapan. Ako ay dinggin mo. Sa pagdalangin ko, ako ay pakinggan. Sa aking pagdaing, ako ay tulungan. Ang kaluluwa ko ay nababahala, puspos ng problema. Dahilan sa hirap, pakiwari, buhay ko'y umiiksi na. Ibinilang ako, niyong malapit ng sahukay, ilaga. Aking katulad ay mahina at ubos na ang lakas. Ang katulad ko pa ay ang iniwanan sa gitna ng patay. Animoy nasawi na nanahimik sa kanyang libingan. Tulad na rin akong nitong mga tao na iyong nilimot para ang mga tao na sa iyong tulong ay hindi maabot. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Sa aking pong pagpapatuloy ng aking paglalahad ngayong gabi. Ang aking pong ibabahagi ngayon ay mula po sa Aklat ng Mga Awit sa Kabanata 88 sa talata 6 hanggang 8. Ito po ang nakasaad. Dinala mo ako sa may kadilimang hukay na malalim, na tulad ng libing na naubod ng dilim. Ikaw ay nagalit at bigat nito'y sa akin nabunton, ang katulad ko'y tinabunan ng malaking alon. Mga kasama ko'y hinayaan mo na ako ay iwan, hinayaan silang mamuhay sa akin, ako'y katakutan. Kaya hindi ako makatakas, ngayon pinto ay nasarhan. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ibigay po natin lagi ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa ating Amang Lumikha. Amin. Gandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Salmo chapter 88 verse 9 to 12. Dumidilim na ang paningin ko dahil sa kalungkutan. Panginoon, araw-araw akong tumatawag sa inyo nang nakataas ang aking mga kamay. Gumagawa ba kayo ng himala sa mga patay? Bumabangon ba sila para kayo'y papurihan? Ang katapatan niyo ba at pag-ibig ay pinag-uusapan sa libingan? Makikita ba ang inyong mga himala at katwiran sa madilim na lugar ng mga patay? Doon sa lugar na iyon na ang lahat ay kinakalimutan. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 88, verses 13 to 15. Sa iyo, O Yahweh, ako'y nananangis at nananawagan. Sa tuwing umaga, ako'y tumatawag sa iyong harapan. Di mo ako pansin. Yahweh, aking Diyos, di ka kumikibo. Bakit ang mukha mo'y ikinukubli mo? Ika'y nagtatago. Mula pagkabata ko'y nagtiis na, halos ikamatay. Ang iyong parusay siyang nagpahina sa aking katawan. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. At purihin po ang Panginoon sa patuloy na ibinibigay po sa atin upang tayo po'y makapagbasa ng Biblia, makapag-devotion. Ito po ay isang favor na mula po sa ating Panginoon. So sabi po dito sa Psalms chapter 88 verse 16 to 18. Sabi po dito, ang matinding galit mo ay dumaan sa akin. Ang mga kakilabutan mo ay pumuksa sa akin. Buong araw nila akong pinaliligiran na parang baha. Sabay-sabay nila akong kinukubkob. Inilayo mo sa akin ang kaibigan at kasamahan. Kadiliman na lamang ang aking kasama. So dito makikita po natin dito sa kabanata na ito, 18:18 ay talaga pong grabe yung nararamdaman ng sumulat, talagang andun siya sa parang napakabigat, napakadilim na kumbaga dito natin makikita na parang walang masayang ending dito sa kabanata nito, sapagkat yung may akda ay parang yung kanyang puso ay talaga pong wasak, Pero dito po natin maiintindihan na sa kabila ng pakiramdam ng sumulat ay parang yung Diyos ay laban po sa kanya. Hindi po ibig sabihin na totoo yun, kundi ito po yung emosyon ng isang taong dumadaan sa matinding pagsubok.
kaya dito makikita po natin na minsan hindi porke na hindi mo nararamdaman yung pag-ibig ng Diyos ay hindi po ibig sabihin na wala po siya, sapagkat ang Panginoon ay talagang tapat po siya, pero kailangan dumaan natin minsan talagang doon sa mga punto ng mga pagsubok, kailangan po natin daanan para po sa ikatitibay ng ating pananampalataya. At dito nga po yung makikita din po natin yung sinabi nga dyan, yung parang baha na kinukubkub. So yung sabi niya, parang baha na kinukubkub ako. So ang problema po ay parang alon talaga yan na nasunod-sunod, walang pahinga, walang pagitan. Ito po ay isang larawan na talagang overwhelming suffering na emotional, spiritual at physical. Kaya sa Biblia po makikita natin dyan yung matinding dumanas po niyan si Job. Talagang grabe po yung naranasan ni Job. Pero dito makikita din po natin na talagang may panahon po talaga sa buhay na hindi lang isa yung problema, kundi minsan sabay-sabay po talaga silang dumarating. Pero lagi natin tatandaan na tapat po yung Lord, Hindi niya iaalaw yung isang problema kung hindi natin kaya. So lagi po natin tatandaan na ang Diyos pa rin yung may kapit ng bawat sitwasyon. At dito sa talata 18, makikita din po natin dyan na sabi nga nung sumulat, inilayo mo, kadiliman na lang ang aking kasama. So ito po talaga yung isa sa masakit na pakiramdam ng isang tao, yung kumbaga in-isolate po siya, talaga nawala yung kanyang mga kaibigan, yung suporta. So pakiramdam niya, pati yung Diyos ay napakalayo. So dito ay hindi lang po literal na kadiliman yung tinutukoy po dito, kundi andyan po yung depression, hopelessness, at saka yung spiritual dryness. So dito talagang sa kabila ng hindi mo may paliwanag, kahit sa pinakamalapit sa iyo, lagi po nating tatandaan na yung Diyos ay hindi porke tahimik ay isipin na natin hindi siya kasama, kundi lagi po natin tatandaan yung Panginoon ang may control ng bawat sitwasyon at kalagayan, at hindi po nawala ang Panginoon, sapagkat yung pag-ibig niya, ito po ay tapat at totoo. So muli po, purihin ang Panginoon. God bless everyone.